Hello mga Jai. Meron akong kwento. At saka ito ay may kwenta kaya anak ko makinig kayo kaya nako pangkuruton ako ng yung mga lubot. Meron akong video last May pa ata this year yung tungkol sa yung title noon is yung ginawa nila sa akin sa airport. Experience ko yon na nakutungan ako doon sa airport day. Tapos merong nag-comment doon kung walang magpapaloko ay walang manloloko. Ganon din yung isip ko doon anting, ate. Kaso lang te, kung nandoon ka na sa sitwasyon ko, hindi mo pala talaga yan magagamit yung ganyan-ganyan day. Unang-una ako kung bakit naglabas na lang ako ng pera kaysa ma-hold ako sa airport. Yung ticket ko ay yung araw lang na iyon. Fix na yun, no? So, kung hindi ko binayaran yung buwaya day, yung ticket ko ay mawawala. Magiging, siya, wala, basura. Naggastos-gastos lang, di ba? Pangalawa, meron akong napakahalagang appointment dito sa Japan na kailangan kong bumalik. Pangatlo, kapag hindi ko yun binayaran, kasi nakaranas na ako way back 2002, yung bagahe ko ay nandoon na talaga sa eroplano. Pero yung buwaya doon sa airport, ang sabi niya sa akin, kailangan ko daw ilabas yung diploma ko. O, di ba? Tapos, nung time na yon, di talaga ako nagbigay ng pera. Ano pa ako nun? 26 years old pa ata ako nun. So, matapang-tapang day, kaya tayo ay diwindi day. Talagang kinuha ko yung pangalan niya, inasikaso ko, nagpunta ako sa ganitong opisina, ganyan-ganyan dyan sa Naiya Airport. Pero wale, dahil magkakuntsaba yung mga niyanday. Kaya doon sa mga nag-comment na nagsasabi na walang manluloko kung hindi ka nagpapaloko, ibig sabihin dapat hindi daw ako nagbayad. At saka doon sa nagsabi na meron namang barcode doon sa ano ba yun, URL code na pwede ka download ng A-Travel. 19 years akong hindi nakauwi. Yung feeling ko nung mga panahon na yun, nangapa ako sa Pilipinas kahit ako'y Pilipina. Dahil marami na talagang nagbabago. So kung sa baga, marami akong walang alam doon. Panay tanong. Ganon yung sitwasyon ko nung mga panahon na yun, day, no? Tapos, nung nakutungan ako, day, malakas talagang pakiramdam ko na hindi ako lipad nung araw na yon, yung gabing yun, kasi madaling araw pala yun, yung flight ko. Dahil meron na nga akong karanasan. Pinaglaban ko ang sarili ko na ayaw ko magbigay ng pera, pero hindi ako nakalipad. Yung ticket ko noon ay fixed din, papunta dito sa Japan. Tapos, ang hiningi nila ay diploma. Ano ba yan? Meron na nga akong visa, diba? Nandoon na nga yung mga ko, yung bagahe ko. Tapos dapat sa immigration pa lang hindi na nila hindi na nila tatakan, di ba? Tinatakan na Papasok na ako, tinawag ako na ganito, ganyan. Kaya ang masasabi ko, yung nagsabi sa akin na walang magpapaloko kung walang manloloko kung walang magpapaloko. Sa ibang sitwasyon siguro okay yun, pero yung sitwasyon ko yung parang sa on the spot na kailangan mong umalis. Dahil kung hindi, yung mga appointment mo, lalo na sa pamilya mo. Pangalawa, yung ticket mo fix na yun. Mawawala yun pag hindi ka magbigay ng pera. Yung parang ganon, hindi naman milyon siguro yung pera na hiningi. So sige na lang. Ganon yung sitwasyon na naranasan ko sa sa Ninoy Aquino International Airport. Pangalawang beses na yon. Kaya, kaya yun, sa mga nag-comment na bla 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 bla, bakit hindi ko to ginawa, bakit na ganito, bakit na ganyan. Hindi mo masasabi pala pag nandun ka na sa sitwasyon talaga.